mamimiss ko yung lugar na to kasi naging part na rin ng buhay ko ito. So lahat po ng mga yung mga nawalan ng pag-asa na naging katulad ko yung buhay, laban lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sa lahat ng mga sumuporta at nagmahal sa akin, sa aking pagbabago at nagtiwala. Thank you so much. Hindi sapat ang thank you. Hindi ko kayo makakalimutan from the rest of my life. Salamat. Mahal na mahal ko kayo. Siyempre, kasi simula noong nakuha ko nila Daddy Frankie sa kanyang team sa Bendia, napakabilis ang pangyayari. Tapos tinulungan nila ako magbagong buhay. Tapos sa lahat po ng mga sumuporta, ayan. Tapos paunti-unting nagbago yung buhay ko. Nandun na tayong iba. Yung iba hindi naniniwala kasi ang hirap nga din naman paniwalaan kahit siguro, kahit ako din na mga nasa kalagayan din nila. Mahirap paniwala ng isang taong naging lansangan tapos yung magbabago ng ganong kadali. Parang siyempre, maraming nagduda lalo na noong hinatid nila Daddy ako doon, nauwi ako ng Batangas tapos hindi ako nakauwi. Yun, tapos naging palpak tapos hindi ako nakauwi noong that time. So, nung binalikan na ako nila Daddy nung yung pangalawang pagkakataon, kinausap ako, tapos kasi sinabi kong nawala yung phone sa yung pera. Yung nawala doon sa, yung nandun pa ako noon sa Bendia. So yun, tapos maraming nagalit, maraming nagano kay Daddy Frankie siyempre. Kasi bakit parang ako bibigyan ng isa pang pagkakataon wala naman daw ibang makakatulong kundi yung sarili ko. So ayaw ko namang ma-disappoint si Daddy Frankie yun. So pinatunayan ko na lang, ginawa ko na lang lahat ng magagawa ko para magbago at para patunayan po sa kanila yung mga nanghuhusga, yung mga nanghuhusga po na ibang tao. Nakaya ko talaga magbago. Alang-alang siyempre. Papasalamat ako sa Diyos at ginabayan ako at sa pangalawa kay Daddy Frankie at saka yung kay Mama Rochelle, buong team. Siyempre sa inyong lahat dyan na naniniwala sa akin. Hanggang sa paunti-unti napunta akong Manila. Hanggang sa nag-start ako ng makasama sa team. Tapos sama-sama. Hanggang ngayon, na dito sa Pangasinan, nailipa yung shelter. Tapos, yung nag-alaga sa mga beneficiaries, naging kusinero doon kila Daddy sa team, sa sabihin ng mga beneficiary. Siyempre, mamimiss ko yung lugar na to. Kasi naging part na rin ng buhay ko ito. So, lahat po ng mga, mga nawalan ng pag-asa na naging katulad ko yung buhay, laban lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tapos, kapit lang kay God, magtiwala lang sa sarili, kaya yan. Kahit na marami pang humusga, kahit ano pa yung sabihin ng ibang tao, pagpatuloy nyo lang kung ano man yung iniisip nyo, tapos yung kabutihan. Puro laging iisipin nyo yung kabutihan lagi. Kabutihan sa puso nyo, ayan. Kasi balang araw, nakikita ni God, tutulungan tayo ni God para magbago. Simulan natin sa sarili natin. Kasi walang ibang makakatulong sa pagbabago sa sarili natin, kundi tayo lang din mismo. Kay Kuya Sam, kasi naalala ko yung kwento niya na silang dalawa ni Kuya Rab, yung bago ako daanan, tapos sabi ni Kuya Sam, yun. Yung pwede yun. So yun, kay Kuya Sam tapos sinubukan din siyempre maraming salamat Kuya Sam, Kuya Sam. Savior ng buhay. Siyempre kay Kuya Rab, kasi si Kuya Sam nagporso na-stop yung sasakyan para try kung kaya nila akong kung kaya nila akong mapagbago, o mabago. So yun, kaila Kuya Rab, yung mga cameraman, kay Kuya Rizky, masaya, minsan bugnutin, siguro pagpagod.
Pero wala akong masasabi. Ayan, si Kuya Rab mabait din. Ayan. Sobra. Si Kuya GC, ayan. Ganon din, siyempre siguro napapagod sila mag-drive. At malayo ang pinupuntahan, kaya siyempre naiintindihan. Pero walang masasabi. Puro kasiyahan, puro kay Boss JB, ayan. Una. Kasi si Boss JB the best. Ayan. Kaya nga favorite ni Bandam, si Boss JB. Kasi pag wala doon si Bandam kila Daddy, pupunta kay Boss JB, ayan. Sobrang napakasaya. Pag halos magkalapit lang yung shelter, tapos pag nire-remind ni Boss JB na pag gutom kayo, labas lang kayo doon. Pag pupunta namin doon sa kanila, yun, may coffee, soft drinks. Pagkain, nakaluto na siya, ayan. Isipin nyo yung pinagluluto niya kami, tapos kami ni Bandam, ayan. Sobrang thank you, sobrang sa mga staff niya, ayan. Siyempre kay Mama Rochelle, ayan. Nung una, alam ko na mabait siya. Tapos hanggang sa nakasama ko ng birthday, tapos yung nag-celebrate kami doon sa resort. Sobrang saya. Alam mo yung hindi ka mapapagod, tapos ayun. Napakasaya. Tapos all of a sudden, siyempre nakapag-decide ako na uuwi ng promise. Siyempre ang pinakahuli, siyempre kay Daddy. Ayan. Kay Daddy Frankie, always hindi sila nagkakalayo ng pag-uugali sa kanilang dalaw ni Boss JB. Nakakaiyak siyempre. Kung hindi dahil kay Daddy, siguro nandun pa rin ako sa kalsada. Sobrang itinuring nila akong itinuring na isang family, tapos pinatunayan ko rin sa kanila. Na ayun yung naranasan ko yung tunay na pagmamahal ng family siyempre dito sa kanila, sa feeling nila, ayan. Sobrang saya yung maging miyembro at maging part ng team nila. Wala akong masabi. Ako yung nagpapatunay mismo talaga. Kahit na maraming mga nagbabash dyan, hindi nyo lang alam yung mga pinagdadaanan ng team. Ako yung nakasaksi nung kasi naging kasama. Dapat hindi kayo ganun manghusga. Yan. Hindi nyo lang alam kung gaano pinuporsige yung nila, lalo na si Daddy Frankie, para makatulong lang. Para matulungan yung mga taong nangailangan talaga. Kahit na yung mga iba, pabalik-balik na lang. Tuloy pa rin. Binibigyan pa rin ulit ng tulong. Kahit yung iba, sobra na. Huwag naman sana yung gano'n, yung ikakatwiran yung kahirapan sa buhay. Mayroon mas deserve na tulungan talaga. Kaya nga si Daddy yung pupunta sa sila, Boss JB, sa yung buong team, sa lugar nyo para makita nila yung status ng buhay nila. Ako yung nagpapatunay sa inyo na talaga na hindi nyo alam yung mga sakripisyo kahit umuulan. Sobrang init ng summer. Hindi yan iniinda kahit gaano kalayo. Kahit nasa ilalim ang tulay man yan, kahit madulas. Kahit ma-aksidente man, hindi yan iniinda ng team at saka ni Daddy Frankie. Ang iniisip lang is yung makatulong. Sana dapat yung mga bash yan, dapat hindi na nahuhusga. Katulad po nung pagkawala po ni Nanay Clara, ayun. Hindi nyo lang alam kung paano nag-alala. Tapos nagbigay pa si Daddy, hinanap nila Boss JB ng team, nila Kuya Rab, nila Reski, nila JC. Maghapon, kahit hanggang gabi, kahit ang sobrang init. Hindi nyo lang kasi nakikita yun, kasi ang iniisip nyo lang yung matulungan kayo. Dapat hindi po kayo ganun. Ako yung nagpapatunay, ako yung saksi po sa lahat ng mga kabutihan na ginawa nila. Ayan. Kasi isa po ako sa natulungan. Maraming salamat, Dad. Boss JB, ayan. Kuya Rab. Sa kay Fernando, kahit bago siya, ayan, mabait siya. Maraming salamat po sa lahat, sa inyo. Lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, ayan. Thank you. Hindi ko kayo makakalimutan. Journey ng buhay ko, yun. Pagpapatuloy ko po ito, laban lang. Kahit na anumang dagok ang dumating sa buhay natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Yes, si God, para gabayan tayo lagi. Siyempre, si Daddy Frankie. The best, at saka ang team the best. Kaya, kwento ko naman yung mga unforgettable moment ko sa team. Ayan. Naalala ko yung, siyempre yung yun sa lahat, yung natagpuan ako sa kalsada, isipin nyo, kung nasaan ako ngayon, ang laki sobra ng mga pinagbago ko. Unforgettable moment ko yung kung ano, tinatanong ako lagi ni Daddy,
kung anong gusto kong pagkain noon, tas yung pinamilan ako. At lalo-lalo na si Boss JB, ayan. Yung may regalo siya, siguro ano yun, sumildo siguro yun siya. Ayun, sumildo siya, bibigyan ako ng pera. Saka, wala ako noon, nasa gym ako noon, kasama si Bandam. Tas, nag-chat siya sa akin, sabi na, inahanap ako para pupunta daw ng SM, ayan, tas, siguro nagkape. Tas, pagbalik nila, nagulat ako, meron siyang may mga damit, tas may mga shorts. Siguro na-post ko yan sa Facebook ko, ayun. Maraming salamat. Tapos siyempre kay Mama Rochelle, ayun. Meron din siyang ganon, namili. Pag ayun, sila, minsan, nung niyaya ako ni Sam sa kanila, Kuya Rab, doon, punta sa kanila. Kung ayun, mamasyal, ng motor, tapos mag-ride. Lalo na nung yung doon nung nag-swimming, ayan, yung nag-swimming kami, tapos daming, hindi ko sukat akalain talaga na maubos yung food, tapos kulang pa pala yun. Ayun, tapos yung, siyempre pag yung nandito na kami sa Pangasinan, ayan. Yung sobrang saya, biglang naisip ni Daddy na ipaayos to para yun sa mga beneficiary. Tapos yung pinakauna talaga, yung, siyempre pag may mga beneficiary na unang nakukuha ni sila Daddy, andun yung, siyempre masashock ako, no? Masashock. Yung, ang una ho, no, yung paano ko ipi-place yung sarili ko sa kanila. Siyempre ako yung dapat mag-adjust. Believe nga ako sa kanila, siyempre sa kanila at saka yung team. Kasi alam na nila yung gagawin nila. Siyempre ako first time kong mag-alaga ng mga gawin. Siyempre masashock ako. Yung parang, ayaw ko na, nasusuko na talaga ako yung gano'n. Tapos yung pala yung masarap pala sa pakiramdam yung, nakikita mo yung inaalagaan mo, yung tinulungan mo, yung nagbabago. Tapos yung nag-iiba na yung attitude. Tapos from the start, tapos katulad ngayon, ayun. Tapos yung from the start, tapos katulad ngayon na malaking yung pagbabago ni Ate Lisa at saka ni Ate Maricel. Ayan. Kisa sa una silang Ngayon magaling na sila na talagang masasabi ko lang mga 90%. Ayan, hindi pa talagang 100%. Pero ang laki talaga ng pagbabago nila. Matataba na sila. Ayan. Nakakatuwa sila panoorin na mamaya nagugutom. Yun pala yung yung sakit nila siguro nalipasan lang talaga ng gutom. So kailangan kung ano man yung hingiin nila, katulad nila Daddy, sa team, kung anong hingiin, kailangan ibigay sa nila para maano nila na may nagmamahal po talaga sa kanila. Siguro nakulangan lang sila ng pagmamahal, kaya sila nagkaroon ng ganon, tapos na-depress. Ayan, kaya maraming salamat talaga kay Daddy at saka sa team na merong isang Daddy Frankie at merong team at saka merong Boss JB na talagang nag-aalaga, na talagang kinukuha nila kung nasaan man, na sinusubukan nilang tulungan sa abot ng kanilang makakaya. The best talaga, the best si Daddy Frankie, the best ng team. Wala na talaga akong masasabi pa kahit wala na akong masasabi pa na hindi naman sila pwedeng ikumpara sa ibang mga vlogger na kasi hindi ko naman nasubukan yung iba. Pero ito the best talaga at alam nyo yan at alam nyo lahat yan. Kasi nakikita nyo naman yan. Walang dyan, walang mga kung ano-ano mga kadramahan para sa kanila. Wala. Totoo ang pagtulong, totoo. Sa puso. Ayun, naiiyak na naman, tigilan. Sa puso talaga yung pagtulong para sa kanila, sa mga may hirap at mga nangangailangan talaga. Kaya the best. Ayun. Kaya ako magsasabi yan sa iyo. Now ako ito. Reaching out. Ayan. Kuya Bal, babalik ka pa ba? Magandang tanong kung babalik pa ako. When the time is right, ayan. When the time, pagdating ng panahon, ayan siguro. Pero unahin ko muna siyempre ang family ko. I'll be back when the time is right. Ayan, so mga kabeshi, siguro may mga nagtatanong sa inyo dyan kung babalik pa ako. Kung babalik pa ako, oo. O pwede ding hindi. Ayan, pero who knows? Hindi natin alam mo yung panahon. Kasi naging part na rin ng buhay ko to. Malay nyo. So, ngayon pupunta na ako kung saan man
totoo pala yung sinasabi nila talaga na kung saan ka man ang galing, doon ka pa rin pala talaga babalik kahit na gaano ka, kahit ano man yung mga pinagdaanan mo sa pamilya mo. Kahit na maraming kumupkup sa'yo na nagmahal sa'yo, yung pala yung kasabihan, totoo pala yung sasabi nila, sa pamilya ka pa rin pala talaga babalik. So ako ngayon ito, dahil napabuti na ako nila daddy, siyempre saka ang team, saka sa inyong lahat dyan na sumuporta. Babalik na ako sa family ko, ayan, excited. Hindi ko alam yung kung ano yung, siyempre unang pagtatagpo namin ang nanay ko within 14 years. Nakaka-excite. So, tinanggal ko na yung sama ng loob kasi yung pala yung nagpapabigat. Yun. The best, kahit na anong ginawa sa inyo ng family nyo, sa magulang nyo pa rin pala sila. Hindi nyo pala yun. Yung siguro yung yung kaya ako yung naghihirap. Kaya sobrang gulo ng isip ko na hindi ako ma-place kung saan man. Na hindi ko malaman kung anong gusto ko. Dahil yung pala yung hinanakit ko pala sa magulang ko. So ngayon, nawala na yun, So, nakapag-sorry din naman ako sa nanay ko. So, ito yung una naming pagkikita talaga na wala na yung sama ng loob. So, abangan nyo po yung pagkikita po namin ng nanay ko po. Ayan, excited na hindi ko alam. Wala pa akong masasabi talaga. So, abangan nyo, wag nyo kakalimut. Ay, basta stay tuned lang. Ayan, may mga nagko-comment. May mga nagko-comment dyan na malaki na ako, na ito na siyempre nagbago na. Sabi nila, it's time na daw na tumayo sa sarili kong mapa. Oo, tama, although andun na tayo, pero siyempre, nung nandito ako kay Daddy Frankie, ayan, wala din naman akong iniisip kundi ito siguro yung way para makatulong sa mga beneficiary at mga kapag-alaga, sa mga ipagluto sila ng masarap kasi yun naman talaga yung trabaho ko dati. This time na buo na ako 100%. Ayan. With a smile. Thank you, Ate Lea, sa napakagandang ngiti na ngiting tagumpay. Ayan. So kailangan ko ng tumayo sa aking sariling mga paa. Sana andyan lang kayo lagi. Sana suportahan niyo ako. Na kahit saan man ako magpunta, kung ano man yung tahakin na magiging buhay ko, ayan, sana wag niyo akong kakalimutan. Siyempre ako, kung saan man ako nanggaling, kung saan man ako umangat, na umasenso at nagbago, hindi ko makakalimutan si Daddy Frankie at sa kanyang team, Boss TV, Kuya Rab, Kuya Rizky, Kuya Sam, ayan, JC, Fernando Jose, ayan, hindi ko kayo makakalimutan. Saan man ako magpunta, palagi ko kayong nasa isip, saka sa puso ko. Hindi nakatatak na kayo sa akin. Salamat sa aking mga viewers. Ayan. Maraming salamat. Wala na akong masasabi pa talaga. Sobrang salamat. Tuloy ang laban, tuloy ang buhay. Once again, ayan, once and for all, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at lahat ng nagmahal po sa akin. Siyempre, lalong-lalo na si God, si Daddy Frankie at saka yung team, ayan, Mama Rochelle, Boss JB, Kuya Rab, Kuya Sam, Kuya Rizky, Kuya JC, Fernando Jose, ayan, at saka lahat ng sila Ate Lea, ayan, sa Ma'am Purisa Joy Piñas, si Ma'am Gorgeous Rose, Rosales, Masilungan, magpaka-gorgeous ka, hindi kita makakalimutan, ayan, kila, Mama Wena, Mama Sal, and Mama Los, and Ronel Neville, ayan, kay Sir Manuel, Mami Melinda Quester, ayan, condolence po, ayan, Ate Lea, magpagaling ka, I love you, ayan po. Thank you so much. Siyempre kay Boss Tax, ayan, love you, boss. Sayang huli na tayo nagkita, edi sana ikaw na lang yung minahal ko. Ayan. Love you. Ayan, so maraming salamat mga kababayan, kapamilya, kabeshi, kabarangay. Ayan. Sa lahat ng mga sumuporta at nagmahal sa akin, sa aking pagbabago at nagtiwala. Thank you so much. Hindi sapat ang thank you. Hindi ko kayo makakalimutan from the rest of my life.
Salamat. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.